o kailangan i-prepare natin ang syllabus bago mag-umpisa ang panibagong school year, lalo na kung kinakailangan itong i-revise at i-update ang mga references. Ano nga ba ang syllabus at gaano ito kahalaga sa isang curriculum o sa isang kurso na ino-offer ng isang kolehiyo? Hango sa wikang Latin, ang salitang syllabus ay nangangahulugang listahan o kaya buod o summary ng mga nilalaman ng kung ano-ano, lalo na yung mga aralin. Kung ganun, ano-ano nga ba ang laman ng isang syllabus? Una dito ay ang course description. Bakit ino-offer? Anong layunin? Bakit itinuturo ang nasabing kurso o subject? Andito rin ang number of units, kung siya ay 3 units normally. Tapos kung ito ay prerequisite o non-prerequisite, at kung ilang oras kada linggo ang meeting sa nasabing klase. Andito rin makikita yung mga tinatawag natin, yung mga institutional learning outcomes. Halimbawa, ano-ano ba yung mga inaasahan na matutunan ng mga estudyante sa kanilang universidad. Nandyan yung mga values, nandyan yung intended na attributes na inaasahang matutunan ng bawat isa. Andito rin yung mga course learning outcomes o yung mga inaasahan na matutunan ng mga estudyante pagkatapos ng kurso. Halimbawa, karoon ng critical thinking, nandyan din yung pagkakaroon ng creative mindset at iba pa. Siyempre, hindi pwedeng mawala dito yung mga topics na dapat pag-aralan sa buong term. Nandyan siyempre from lesson 1 or from chapter 1 hanggang sa kaduluduluhan. Tapos nandyan din yung mga topic learning outcomes. Ano yung mga inaasahang matutunan o mag-gain ng mga estudyante. Siyempre, nandyan yung mula sa cognitive, affective at psychomotor domains ng education. Kasama din dyan kung ano yung mga activities na kanilang kailangan gawin, suggested na tasks, at pati na rin yung mga reference. Siyempre, kailangan kumpleto para hindi mahirapan, lalo na yung mga faculty na first time ituturo yun, para madali nila at mas maayos nilang ma-deliver yung lesson sa klase. Andyan din yung house rules ng klase. Yung mga policies, halimbawa, ilang percentage, yung breakdown ng grades, kung ilang percent ang attendance, ilang percent ang quizzes, ang recitation, ang mga performance task, at ang major exams. Para na sa ganun, hindi malito ang estudyante kung paano kinumpute yung kanilang grade. Kasama rin dito yung attendance. Halimbawa, ano yung mga bawal gawin sa loob ng klase, lalo na kung sa face-to-face yan o kaya online. Panghuli rito ay yung mga reference materials na babasahin o kaya pwedeng hanapin para makapag-research pareho si teacher at yung mga estudyante. Siguraduhin lang natin na yung mga reference materials na ilalagay po natin sa syllabus ay may kopya ang inyong library. Bakit? Kasi hahanapin ito lalo na pagdating sa accreditation. Kapag nalaman ng mga accreditor na wala palang kopya ang library nung references na nakalagay sa syllabus, ay maaari ito maging demerit sa inyong universidad. At ito ay pwedeng masilip, lalo na kapag yung program na mayroong syllabus na wala yung material sa library ay matuklasan ng mga accreditor. Mapa General Education o major course man ang ating tinuturo, napakahalaga na magkaroon tayo ng isang maayos at makabuluhan na syllabus, nang sa ganun ang pagtuturo natin ay nakaayon sa kung ano ang dapat matutunan at mag-gain ng mga estudyante, lalo na pag sila ay nagtapos. Yun lamang po. Maraming salamat.